Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin, magagandang asal ng isang nag-aaral ng kaalamang Islamiko. So natalakay natin nung nakaraan yung iba't ibang mga hadith na dalil sa kainaman ng fadlul ilm o kainaman ng kaalaman. At kasama rito yung mga hadith na mahalaga na makabisado ito ng Muslim kahit kahulugan lang nito. Yung mga hadith, halimbawa, may yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Sino mang naisin ni Allah para sa kanyang kabutihan, ay ipauunawa ni Allah sa kanyang relihiyon. Ang ibig sabihin ng fiqh, pag-unawa. At ang tamang pag-unawa, naunawaan mo ito sa tamang paglalapatan ng kaalaman. At syempre, naisa sa buhay mo ito. Na ito ay, yun nga, sa pag-aaral, tayo ay nagtitiis dito at tayo ay nagsasabuhay nito at tayo nag-aanyaya sa mga tao patungo rito, inshallah. Yun ang tunay na may pag-unawa sa relihiyon, hindi yung may diploma. Okay? Hindi yung may diploma. Hindi sa minamaliit natin yung diploma, pero nga, kasi minsan may mga tao na pag walang diploma yung nagtuturo, hindi nila pinupuntahan. Minamaliit nila, walang kwenta raw. Na para bang sila may diploma rin. Katataas ng standard. So hindi yun. Tapos may mga tao, syempre nagiging ambisyoso, gusto maging alim, sa sobrang pagiging ambisyoso, o nagiging alim nga, pero nung naging alim, naging praile. Gusto VIP. Gusto lahat ng mangyayari sa paligid niya, alam niya. Gusto lahat ng tao, nasa ilalim ng anino niya. Gusto maghari. Actually, paghahari ang hangad niya, hindi kaalaman. So, hindi natin sinasabi ito dahil sinisiraan natin yung maalam o yung mga nagtatapos ng Islamic University, pero meron talaga ilan sa kanilang gago. Meron. Sinasabi ko to para hindi kayo ma-disappoint, hindi magiging masyado mataas yung expectation ninyo na porke nakapag-aral, magiging mabuting tao. Hindi rin. Kasi may mga ganyan yung na-disappoint sila doon sa maalam, bandang huli, pinanghihinaan ng loob, nawawalan ng gana. At meron pang iba tumatalikod sa Islam dahil sa kagagawan ng maalam. Ang maalam, tao lang din. So merong maalam na matuwid, merong maalam na gago, may kung ano-ano. So wag kayong masyado magtataas ng expectation ninyo sa tao kahit yung maalam. Kasi hindi lahat ay tunay na nakakaunawaan ng relihiyon. So pwedeng mataas yung pinag-aralan, kabisado yung Quran, so di ba? Matataas pinag-aral pero sablay sa akida. O yung iba naman sablay sa ugali. So, ang tunay na pag-unawa sa relihiyon, yung nalalaman mo ito, naunawaan mo, nagtitiis ka rito, sinasabuhay mo, at inanyayahan mo ang mga tao patungo dito. Hindi gawin mong hari ang sarili mo. Gawin mong praile. At totoo nga yung kabaligtaran din ito. Okay? Sino mang hindi niya maunawaan ng relihiyon, baka hindi siya mahal ni Allah. Tapos na talaki din natin yung hadith, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilma sahhalalahu bihi tarikan nilal jannah. Sino man ang tumahak sa landas na ang hangad niya rito ay kaalaman, padadaliin ni Allah sa pamagitan ng pagtahak niya na ito sa kaalaman ang landas patungong paraiso. Kasi pag meron siyang kaalaman, alam niya kung anong gusto ni Allah, magagawa niya. At alam niya kung ano yung ayaw ni Allah, hindi niya gagawin. Yun ang pag-unawa sa relihiyon. At din sa katulad na hadith, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji.
Sino man ang lumabas ng kanyang bahay o humayo, naglakbay para sa pag-aaral, siya ay nasa landas ni Allah hanggang sa siya ay umuwi. Siya ay nasa landas ni Allah hanggang sa siya ay umuwi. At syempre, pinagbibigyan diin natin ang translation ng talabul ilm ay pag-aaral ng kaalaman. Hindi pananaliksik. Kasi pag pananaliksik, parang ginawa mong mahirap eh. Ginawa mong mahirap. Pananaliksik, gumagastos ka, nagbubuklat ka ng maraming libro, naglalakbay ka, bibili ka ng equipment. Hindi ganoon ang Islam. Okay? Ang Islam, ang kaalaman dito ay nakabukas o available sa lahat, lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi mo kailangan pumunta ng malayong lugar, hindi mo kailangan mag-aral ng Islamic University para magkaroon ng kaalaman. Ang ibibigay sa iyo ng Islamic University, yung diploma. Yung diploma na nagpapatunay na nag-aral ka sa mabubuting tao. Yun yung pero yung patunay na natuto ka at may kakayanan kang isabuhay ang kaalaman na ito, hindi yun nilalaman ng diploma. Okay? Kasi nababanggit ko palagi tungkol sa maaring kapintasan ng ilan sa maalam, lilinawin ko lang, hindi ito paninira sa maalam. Ibibigay natin sa maalam yung karapat-dapat sa kanila na paggalang at pagmamahal, katulad kung paano natin minamahal at ginagalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang iba pa na sinasagisag ng relihiyon na ito. Kasi ang ulama, silang warathatul anbiya, silang tagapagmana ng mga propeta. At ang minana nila sa mga propeta, kaalaman. Pero syempre, kung hindi naman sila karapat-dapat dito, kumbaga, hindi naman natin sila pipinsalain. Pero ang ibig sabihin, mag-ingat tayo sa kanilang mga pakana. Mag-ingat din tayo sa kanilang mga pakana. Kasi may mga, iba-ibang ugali ng tao. Okay? Kung merong mangmang na mapaminsala, maaaring meron ding maalam na mapaminsala. Kung may mangmang na chismoso, maaaring meron ding maalam na chismoso. Kung merong mangmang na dawa pogi, ay meron ding maalam na dawa pogi. Ay, kasi nga tao lang din sila. So, sinasabi ko ito hindi para siraan sila, nilinaw ko ulit. Ito ay para mag-iingat tayo at hindi tayo magiging Kumbaga, i-apply pa rin natin yung hikmah sa ating pagkilala sa mga tao. Okay? Ibibigay natin sa kanila kung ano yung karapat-dapat na pakikitungo sa kanila. Yung hindi naman natin sila pipinsalain, ibig sabihin pakikitungo na maaring iiwas tayo sa kanila nang sa gayon ay hindi tayo mapipinsala sa kanilang mga pakana. Kasi tao lang din naman sila. Siyempre, huwag kayong madi-disappoint kung meron kayong makikita na maalam na masama yung ugali o ano pa man. Hindi yun hindi sila tinuruan o inutusan ng Islam na gawin yun. Okay? Hindi sila inutusan o tinuruan ng Islam na gawin yun. Magkapatid na maute, di ba? Mga terorista yun, mga mataas pinag-aralan nun. Pero bakit ganun sila? Hindi sila inutusan ng Islam na magkaganon. So katulad lang din sa antas ng mga masasama na mga nakapag-aral. Sunod na hadith, la hasada illa fitnatain, walang inggit liban na lang sa dalawang tao. Rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq. Isang tao na binigyan ni Allah ng kayamanan at ginagastos niya ito sa katotohanan. Ginagastos niya ito sa paglilingkod kay Allah at sa Islam at sa kapakanan ng mga Muslim. Yun ang dapat kainggitan. Pwedeng kainggitan. At pangalawa, wa rajulin atahu Allahu al-hikma fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yung tao na binigyan ni Allah, hindi lang ng kaalaman, ang tinukoy dito hikma. Yung hikma, ito na yung aplikasyon ng kaalaman. Okay? Merong ilm, at yun ay kinakabisado, pinag-aaralan. Pero kapag ang ilm ay naunawaan, yun ang fiqh. At kapag ang ilm ay isinabuhay, sa tamang pagsasabuhay, ito na yung hikma, yung karunungan, wisdom, kumbaga. So, dalawa lang ang pwedeng kainggitan, yung tao na gumagastos sa landas ni Allah at yung tao na nag-aral
o binigyan ng kaalaman at dahil dito nagkaroon siya ng karunungan at siya ay naghahatol sa pamagitan nito. Naghahatol, ibig sabihin, sinasabuhay niya ito. Hindi lang yung naghahatol na yung naglilitis. Hindi lang ibig sabihin lang nito. Yakdi, ibig sabihin, tinutupad niya yung kanyang kaalaman yun, sa pamagitan ng paghatol. Sa pamagitan ng karunungan niya, nalalaman niya kung isang bagay ba ay haram o halal talaga. O ano yung dapat na gawin sa tao na ito, sa isa pang tao, sa anong lugar, sa anong panahon, yun ang hikmah. At syempre, yu'allimuha. At ito ay kanyang itinuturo sa iba. Okay? Ito ay itinuturo sa iba. Kaya nga, mag-iingat kayo sa maalam, o nagpapakilalang maalam, na hindi nyo man nakikita nagtuturo. Yun din, isang red flag, isa sa mga dapat nyong babantayan. Kasi kung yung tao ayaw magturo, graduate naman ng ganitong university, ayaw magturo, o graduate ng ganitong maahad, ayaw magturo. Benta lang ng benta ng paninda ng asawa, masamang ugali ng ng isang nakapag-aral. Mangilag kayo sa ganung tao kasi walang gagawing mabuti yun. Hindi nga siya nagdudulot ng mabuti sa kapwa niya. Sa pamagitan ng kaalaman niya, magdudulot siya ng kasamaan sa pamagitan din nung inaangkin niyang kaalaman. Sa sumunod na hadith, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang pag-aaral ng kaalamang Islamiko ay obligasyon ng lahat ng Muslim. At ngayon, inshallah, nireview lang natin yung mga hadith na napag-aralan natin, alhamdulillah. Ilan lahat yun? Lima? Ito, pang-anim, inshallah. So lahat nga ng hadith na ito nandun sa Kitabul Ilm ng Riyadus Salihin. So reviewin niyo yung Riyadus Salihin, nandun lahat ito. Yung nga, meron yung app, yung pinakita ko dati. Ngayon, iniulat ni Imam Muslim, idha mata ibnu Adam in kata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, o ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Kapag namatay ang anak ni Adan ay mapuputol ang kanyang mga gawain liban na lamang sa tatlo. Mapuputol, ibig sabihin kapag namatay siya, wala na talaga. Kasi wala na siyang kakayanan na gumawa ng dagdag na gawain. So wala na siyang kakayanan na dagdagan ng kanyang gawain o wala na siyang kakayanan na palakihin ng gantimpala ng kanyang gawain. Yun yung tinutukoy dito. Liban na lang sa tatlo. Liban na lang sa sadaqa jariyah. Yung sadaka na patuloy na pinakikinabangan, ibig sabihin, siya ay nagsadaka sa pamagitan ng isang bagay na hanggat ito'y umiiral at pinapakinabangan ng mga tao, ay patuloy niyang pinapakinabangan kahit patay na siya. Na idaragdag sa timbangan ng kanyang mabubuting gawa. Nadaragdag sa timbangan ng kanyang mabubuting gawa. Bawa yung nag-ambag sa pagpapatayo ng masjid. Sa tinutukoy ko rito pag-aambag. Kasi hindi mo kailangan gastusan lahat. Pwedeng piso lang yung ambag mo, pero meron kang sadaqa jariyah. Intindihan nyo? Merong masjid, tinatayo, bumili ka ng isang hollow blocks. Kano nga yung hollow blocks? 15 pesos. O di, meron kang sadaqa jariyah pa rin doon, inshallah. Meron ka pa rin sadaqa jariyah, kahit hindi mo gastusan yung buo. Yung ginastusan mo lang yung yung isang bahagi. O pag i-imprenta ng babasahin, nagbigay ka isang pirasong bond paper. Pareho lang. Meron ka pa ring bahagi doon. At matatanggap ng bawat isa yung bahagi na kanilang iniambag sa sadaqa jariyah na ito. Merong balon na hinuhukay, nagpalaka, isang pala lang. Ganun din. Si Allah, ibibigay niya lahat ng ito, malaki man o maliit, inshallah. Kaya nga doon sa di ba? Sa Suratul Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sino man ang gumawa ng kahit katiting na mabuti, ay makikita niya ito. Makikita niya sa araw ng paghukom na idaragdag sa kanyang gantimpala. At yung kabaligtaran din naman nito, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. At sino man ang gagawa ng katiting na kasamaan, ay makikita niya rin ito. Makikita niya ang
parusa nito sa araw ng paghuhukom. Yung pangalawang paikinabangan ng tao kahit patay na siya, yung ilmon yung tafa'u bihi, kaalaman na patuloy na pinakikinabangan. Ang tinutukoy dito na kaalaman na patuloy na pinakikinabangan, yung tao na tinuruan mo, hanggat buhay yung tao na yon, nagsasala, tinuruan mo siya magsala, meron kang reward. At syempre, hindi tinutukoy dito yung isang tao lang na nagturo na magsala. Kasi maaaring yung tao ay matututo ng sala sa iba't ibang mga tao. Di ba? Merong unang nagturo sa kanya, kung ganito magudo, ganito magsala. Tapos merong pangalawang tao nagturo sa kanya, nagtama doon sa mga mali niya sa sala. O merong pangatlong tao nagturo sa kanya, tinuro na sa kanya ng mas malalim at mas malawak yung ahkam. Meron pang apat na nagturo sa kanya kasi napansin siya, mali yung kanyang ruku, hindi diretso. Lahat ng tao na yun, apat na tao na yun, ay merong reward. O nanood siya ng YouTube, may lecture tungkol sa sala. O di pa 5 tao na yun na nakapagturo sa kanya ng sala, inshallah. Lahat sila, merong papakinabangan na gantimpala doon sa ilmon yung tafa'u bihi. Yung kaalaman na pinapakinabangan. Okay? So, pinagdidiinan ko rito yung na hindi lang iisang tao ito na nagbigay ng sadaqah jariyah o hindi lang iisang tao ito yung nagdulot ng kaalaman. Madalas marami. At madalas merong kumbaga, iba-iba silang ambag. Okay? Kasi nababanggit ko ito, natatawa na lang ako doon sa mga tao na ang dami nag-aangkin na siya raw yung nagdaawa kay Robin. Ang dami, marami sila. Parang, hindi, ako talaga nagdaawa dyan, hindi si ganito, gaganon pa yun. Ako talaga nagdaawa dyan, dahil sa daawa daw niya nagsyahada. Na para bang hindi nila naiisip na anumang kahit munting ambag, merong may papakinabangan ng tao doon sa pagkakagabay, halimbawa sa sino man. Okay, hindi mo kailangan pagmayabang yun, no? Hindi mo kailangan angkinin yun, hindi mo kailangan pawalan ng saysay ang ambag ng iba. Yan ang problema sa yung tao na yung hindi nag-aral tapos nagtuturo o tumanda na sa da'wa na nalaktawan na niya totally yung pag-aaral. Hindi nila inatupag yung dapat unang atupagin, yung pag-aaral. Yung na sila, kumbaga kinamulatan na nila yung debate, nanatili na sila dun sa debate. So yung debate, da'wa, tama, pwede, pero unahin ng tao yung pag-aaral. Kasi kapag ginawa niya itong mga bagay na ito na hindi siya nag-aral, wala na, mag-iimbento siya ng sarili niyang estilo. Mag-iimbento siya ng sarili niyang estilo ng da'wa o mga katwiran siya sa pamagitan ng mga katwiran na hindi naman napagtibay sa Islam o sa da'wa. Hindi mo pwede ipupusta yung relihiyon mo. Kasi kung ipupusta mo yung relihiyon mo, parang minaliit mo yung relihiyon mo, ginawa mo na lang siyang material na bagay na pwede mong ipamigay o So yun ay panghahamak sa relihiyon. Kufur yun Kasama yun sa nawakidul Islam. Ginawa mo na lang trivial ang relihiyon. So dahil hindi siya nag-aral, hindi siya nagpalalim ng pag-aaral, siyempre hindi naman natin inaalis sa kanya yung yung maaring magiging gantimpala niya sa kanyang pagsisikap. Pero kung alam ng tao na hindi dapat ganun, hindi niya gagawin yun. Wala na naluto na siya sa da'wa. At hindi na siya nag-aral. Nga, sa bawat bagay na ito, sadaqah jariyah at kaalaman na patuloy na pinakikinabangan, kahit maliit lang ang ambag mo rito, meron kang reward pa rin, inshallah. Hindi mo kailangan angkinin, hindi mo kailangan solohin, hindi mo kailangan i-cancel yung ambag ng iba. Halimbawa, sasabihin ng tao, siya lang daw talaga yung nagda'wa kay Robin. Sa pamagitan ng da'wa niya, nagsyahada yung tao. Yung iba, wala naman daw ambag. Wala lang, nakisabit lang daw doon sa da'wa, sa bilibid. May mga ganun ka maririnig kina Ibrahim Mata. Kilala mo yun, Hasan? Si Ibrahim Mata, yung taga-Iskag, yung matanda. Lagi yan, ganyan. Kapag magsasalita yan, dalawa lang lagi sasabihin yan. Siya nagdawa kay Robin at yung mga graduate ng Baguio mayayabang. Yung mga graduate ng Baguio daw mayayabang, natutulang ng Arabic ay mayabang. Yan laging bukang bibig niya.
Yung nga problema kasi nga, hindi nila napahalagahan yung pag-aaral. Mahalaga yung da'wa, pero yun nga, dapat tatratuhin ng tao na mas mahalaga ang pag-aaral, insyaAllah. At yung pangatlo, pakikinabangan ng tao kahit patay na siya, yung waladun saleh, yadu'ulahu. Mabuting anak na nananalangin para sa kanya. So may nagtanong sa akin minsan, brother, yung anak niya para daw magdudua para sa kanya. Pwede ba niyang ituro sa kanya yung hadith na ito o hayaan na lang niya yung anak niya na matuklasan ng hadith na ito? Kasi kinatatakutan niya baka magiging parang selfish, di ba? Self-serving. Parang magiging makasarili. O anak, magdua ka pag namatay na ako, pagdua mo ako. Ha? Inisip niya, kung sasabihin ba niya yung ganun sa anak niya, riya ba yun? Kumbaga, pinapakinabangan niya lang yung sarili niya. Binibigyan na lang niya ng pakinabang yung sarili niya. Sabi ko, hindi yun self-serving kasi bahagi yun ng relihiyon eh. So hindi mo kailangan ilihim sa anak mo, hayaan mo lang na siyang makatuklas. Yung anak mo, kung ituturo mo sa kanya hadith na to, tapos sasabihin mo sa kanya, anak, pag mamatay ako, ipagdua mo ako, hindi yun Hindi ka magkakaroon ng kasalanan doon. Kasi bahagi yun ng relihiyon eh. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya magiging self-serving. Ibig sabihin, yung ikaw ang unang makikinabang kumbaga sa konteksto na makasarili. Pero hindi ka nagiging makasarili rito. Kundi nagpapakita pa nga ng iman. Pinaniniwalaan mo yung hadith, kaya yung anak mo sinasabihan mo na magdua para sa iyo kapag namatay ka. Di ba? Hindi yun hindi ibig sabihin na self-serving. Bagkus ay dalil pa yon o batayan ng paniniwala sa relihiyon, paniniwala sa kahulugan ng hadith na ito. So itong hadith nga na ito, fa'afada hadal hadith, an ibnu Adam idha mata tawaqqafa amaluhu, fayankati'u thawab, al-mutarattabu alayhi illa min thalathi khasal. So ang hadith nga na ito ay nagbibigay ng aral na kapag mamatay ng anak ni Adan, ng tao, ay natitigil na ang kanyang gawain. Ibig sabihin, hindi na siya makakapagdagdag pa ng gawain. At pangalawa, mapuputol na ang gantimpala na direktang may kinalaman sa mga gawain na ito. Okay? Kasi nga, hindi ka naman nakakakilos na. Hindi ka na nakakakilos. Liban na lang nga sa syempre, yung paniniwala ng mga ligaw na sekta, halimbawa, yung ligaw na sekta, may kita mo talaga yung nagpapakilala silang Muslim, pero marami sa kanilang mga paniniwala, parang ginaya na lang sa kuffar. May mga Sufi, sukdulang maniwala sila na yung kanilang mga santo nagiging multo. Buhay sa kanilang mga libingan, gumagala-gala sa paligid, dumadalaw sa mga kapwa nila, Sufi, at tumutulong sa kanila. Kumaga nililigtas sila sa kapahamakan. So, ganun yung tingin nila. Walang ganun. Kasi namatay na nga yung tao ayon sa hadith at wala na siyang may daragdag pa sa kanyang gawain. Liban na lang sa tatlo na, yun nga, hindi na niya ito nagagawa pero merong ibang tao nagagawa para sa kanya at madaragdag ito sa kanyang gantimpala. Pero actually, hindi lang ito tatlo. Hindi lang ito tatlo. Kasi may mga gawain pa na napagtibay sa mga batayan, sa mga hadith, na pwedeng gawin ng iba, pero matatanggap po pa rin ng gantimpala. Bawa, yung utang mo na hindi mo pa nabayaran, pwede yung bayaran ng iyong tagapagmana. Yung utang mo na fasting, hindi mo na pagbayaran, pwede mong pagbayaran yun ng iyong tagapagmana. Hindi ka pa nakapag-hajj, pwede mag-hajj para sa iyong tagapagmana. So ito yung mga napagtibay na mga bagay na pwedeng pakinabangan pa rin ng tao kahit patay na siya. Pwede rin namatay ka, meron kang naiwan na yaman at yung yaman mo ipinangsadaka ng mga naiwan mo na kamag-anak. Ganun din, papakinabangan mo rin yun na para bang ikaw ang nagsadaka. So hindi lang tatlo. Pero itong tatlo na ito, actually yung lahat ng iba kong nabanggit, so maaari siyang mapapaloob pa rin doon sa mga bagay na pwedeng mapakinabangan ng tao kahit patay na siya. At yung iba nga rito, maaaring sadaka jariyah,
kahit patay na siya. Halimbawa nga yung yaman mo na naiwan mo, may naiwan ka 1,000,000, tapos yung anak mo, ipinangtayo ito ng masjid. So ganun din, pareho lang, magiging sadaka jariyah pa rin ito. Sa ngalan mo, kasi ano yun, yaman mo eh. Yaman mo na ibinilin mo, naggastusin, o kaya kahit wala kang binilin, pero ginamit ng anak mo sa kabutihan, magiging mainam ito para sa iyo, inshallah. So maputo lang lahat, liban na lang sa 3 bagay na ito. فَإِنَّهُ يَدُومُ ثَوَابُهَا لِلْآمِلِ بَعْدَ مَوْتِهِ. Nang 3 na ito, inshallah, ay mananatili ang gantimpala nito kahit matapos ang kanyang kamatayan. وَذَلِكَ لِدَوَامِ أَثَرِ ذَلِكَ الْأَعْمَالِ حَيْثُ يَنْتَفِعُ غَيْرُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ. Ito ay dahil sa pananatili ng epekto, bakas, athar, ng gawain na ito na nakikinabang ang iba pa liban sa kanila kahit lumipas na sila, kahit lumisan na sila, kahit mamatay na sila. Wahadil khusal hiya as-sadaqatul jariyah, ang 3 nga na ito, ang sadaka na patuloy na pinakikinabangan. Kal-waqf, yung ngay waqf na tinutukoy, ang waqf sa English endowment, sa Tagalog, ang pinakamagandang Tagalog ng waqf handog, kumbaga. Hinahandog mo yung isang bagay para sa Islam. Na ito'y gagamitin para sa kapakanan ng Islam. Lote, lupa, building, kung ibibigay mo ito para gagawing masjid, so yun ay waqf. At ang waqf, meron pang iba't ibang mga ahkam dito na sa kasamaang palad hindi naiintindihan ng maayos ng ilang mga pinagkatiwalaan ng waqf. Ang waqf, halimbawa, hindi siya basta-bastang pwedeng bebenta o angkinin ng tao. Binigyan siya ng camera pang da'wa. O tas yung camera binenta niya, yung pinagbentahan niya hindi naman pinambili ng camera. Pinambili niya ng kung ano-ano. So hindi pwedeng ganun ang mangyayari. May mga ahkam sa waqf, matatalakay pa natin inshallah. Yung kaalaman na patuloy na pinapakinabangan, wal ilmu alladhi yuntafa'u bihi min al-musannafat allati tabka ba'da muallifiha wa tantafi'u minha an-nas. So kabilang dun sa mga tao na meron silang kaalaman na patuloy na pinakikinabangan yung kanilang mga akda. Meron silang libro na inakda, at kapag mamatay na sila, nananatili yung libro, di ba? Kasi na-imprenta naman yun ng maramihan. So kahit mamatay na sila, pakikinabangan nito ng mga tao kapag binasa nila. Meron pa rin silang reward doon. Siyempre, applicable nga dito pa rin yung ambag. So kapag yung libro na imprenta, binasa ito ng mga tao, natuto mga tao rito, hindi lang yung author yung may reward. Pating nag-ambag sa pagpapalimbag, pagpapaimprenta. Nag-ambag ka ng piso, nag-ambag ka ng bond paper, nag-ambag ka ng ink, nag-ambag ka ng paghahatid ng libro. Lahat sila ay mayroong bahagi doon sa gantimpala ng ilmun yung tafa'u bihi. Okay? Kaya hindi dapat maliitin, hindi pwedeng maliitin ng tao yung gantimpala ng kanilang ambag sa bawat mabuting gawain. Lahat yun ay titingnan. Katulad kung paanong may parusa ang iyong ambag sa pagkakatupad sa kasamaan. Nagkaroon ka ng ambag sa pagkalat ng chismis. Okay? Meron ka narinig na chismis, tapos pinasa mo pa. So, ambag mo rin. Hindi ka ang author ng chismis. Pinasa mo lang yung chismis sa iba. Eh di may ambag ka rin dun sa pagkalat ng chismis. Meron ka pananagutan, so ganito rin. Meron kang gantimpala, inshallah, sa iyong ambag sa kabutihan. At panghuli, may kinalaman pa rin dito sa ilmun yung tafa'u bihi. Na yun nga, walaw ba'da wafatihi, kama qala al-Qadi Tajuddin as-Sabaki. So yun nga, yung tao na merong iniambag na libro, pakikinabangan niya ang gantimpala nito kahit pa namatay na siya. Kahit pa namatay na siya. Katulad ng sinabi ni Qadi Tajuddin as-Sabaki, na kasi nga, yung kaalaman, kung kaalaman niya hambing sa material na yaman,
may iba itong superiority sa material na yaman. Ang isa sa mga superiority o kahigitan ng kaalaman kung ihahambing sa material na yaman, yung kaalaman, sinabi ng mga scholar, ito ang nagpoprotekta sa'yo. Samantalang yung yaman, kailangan mo protektahan. Baligtad. Yung kaalaman nito magpoprotekta sa'yo, pero yung kayamanan, kailangan mo protektahan. Kasi baka manakaw eh. At yun din isa nilang pinagkaiba. Yung kaalaman, hindi mananakaw. Yung kayamanan, mananakaw. So yung kaalaman na ito, yung libro, doon muna tayo mag-focus doon sa libro o namang babasahin na mayroong inakda yung tao o nagambag yung tao sa pagkaka-publish nito, pagkakapalaganap nito. So kapag nalaman na ng tao yun, nabasa na yun ng tao, inshallah hindi na yun mawawala sa kanya. Nasa kanya na yung kaalaman eh. O di andun pa rin yung kaalaman na patuloy na pinapakinabangan. At ito pa yung maganda. Yung tao na yun na nakabasa ng libro mo, tapos natutunan niya yun. At yung natutunan niya, tinuro niya sa anak niya. Tinuro niya sa ibang tao. Halimbawa, merong nagkukutba. Yung khutba niya, kinuha niya doon sa libro na ginawa mo. So lahat ng yung reward nun, hindi lang magtatagal, mamumultiply pa. Okay? Sa libro mo, may libro ka. Na-print mo 10 kopya. Yung pinamigay mo 10. Yung 10 na yon, nasayang yung 5. Kasi nabigyan, hindi naman talaga nagbabasa. Eh di pala basa yung binigyan. O 5 lang yung nagbabasa. O di meron kang 5. O. Tapos yung 5 na yon, nagkukutba lahat yung 5. Sa bawat isa sa mga nagkukutba na yun na kumuha ng impormasyon doon sa libro mo, yung bawat masjid nila, kasi binoboykot, 3 lang yung tao. Parang masjid natin, 3 lang yung tao sa masjid minsan pag Jumu'ah. Kasi yung lahat nandun sa masayang masjid na masaya. Nandun sila. So may 15 ka pa rin na tao na pinakinabangan. Tapos yung 3 na yon, sa bawat isa sa 3 tao na yon, may isa doon magiging 6 kalaunan. Isipin niyo yung, kumbaga, hindi lang nananatili yung reward, ito ay namumultiply pa. Alhamdulillah. Kaya nga sinabi ni Sheikh Tariq As-Suwaidan, na sa lahat daw ng 3 na ito, ang pinakamagtatagal at ang pinakamalaking gantimpala, inshallah, kumbaga, yung kaalaman na ibinahagi mo sa iba. Kaalaman na binahagi mo sa iba. Kasi sadaqah jariyah, masjid. Maring darating ang panahon, gigibain yung masjid kasi luma na masyado. O yung anak mo na nananalangin para sa'yo, maring mamamatay na rin siya. Pag mamatay siya at hindi ka kilala ng mga apo mo, hindi naman sila magdudua para sa'yo. So maaring mapuputol din. Okay, maaring mapuputol din. Pero syempre, lahat naman ng Muslim, di ba, nagdudua para sa lahat ng namatay? So pwedeng mananatili pa rin. Pero yung kaalaman, sa lahat ng 3 na ito yung pinaka magmumultiply, inshallah. Kung pabilisan ng pagbumultiply yung pag-uusapan o paramihan ng mararating, inshallah. At maaring mangyari pa nga na yung kaalaman, hindi lang siya kaalaman na yung tafaubihi, pwedeng sadaqah jariyah pa eh. Kasi yung libro mo, ginastusan mo rin niya ng yaman, ng pera. O di yung libro mo, maaring sadaqah jariyah na rin, at the same time, ilmon yung tafaubihi. Kaya sikapin ng tao, inshallah, na makagawa ng lahat ng kabutihan. Lahat ng kabutihan, inshallah. At panghuli sa 3 na ito, al-waladul muslim idha kana salihan mustaqiman barran biwalidayhi fayad'u lahuma ba'da wafatihima bil magfirati war rahmah. Yung mabuting anak. Bakit kailangan mabuting anak? So may kundi kasi pag gago yung anak mo una, baka hindi naman yun magdudua para sa iyo. Baka minumura ka pa nun. Sabihin nung gago yung tatay ko, pinag-aral pa ako sa madrasa, wala namang kwenta. So binanggit talaga yung matuwid kasi dapat ang magulang nagsisikap na maging matuwid yung anak niya. Hindi lang yung papabayaan niya yung naglalaro lang ng computer, cellphone. Kapag sala, laging huli. Hindi pwede. Dapat sikapin ng anak niya, ng magulang na yung anak niya ay magiging matuwid.
Kasi nga, pag yung anak hindi matuwid, baka hindi nga magdudua yun para sa kanila. O mas masahol, baka yung dua ng anak nila hindi tanggap. Kasi yung anak nila naging haram yung kabuhayan, haram yung negosyo, naging pusher, naging bugaw, o nagpapautang ng riba. Tapos magdudua yun para sa magulang niya. Paano tatanggapin yung dua niya para sa magulang niya? Haram yung kanyang kabuhayan. Diba? Yun yung isa sa mga nagbabawal o pumipigil na matugon ng dua. Yung haram na kinakain. Yung ngayong doon sa hadith, fa'an na yustajaba lahu. So yung kanyang pagkain daw ay haram, waguddiya bil haram, fa'an na yustajabu lahu. At kumbaga yung kanyang damit haram, yung kanyang pagkain haram, yung katawan niya tumaba dahil sa pagkain na haram, paano tutugunin ng kanyang panalangin? So kailangan saleh ang anak. Kaya dinagtong dito yung katagang saleh kasi maaring may epekto yung pagiging saleh o hindi nung anak kung matatanggap pa yung dua niya o hindi. So ito nga, itong hadith na ito, وَقَدْ وَرَدَ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَحَادِيث أُخْرَى تَشْمَلُ خَصَالًا وَأَعْمَالًا كَثِيرَةً يَنْتَفِعُ مِنْ أَجْرِهَا وَثَوَابِهَا ابن آدم بعد وفاته. So, meron pang ibang mga hadith na merong ganitong kahulugan na maaring may kinabang yung sino man sa kanyang, ay hindi naman sa kanya, sa gawain ng iba. Pero may kinalaman sa kanya. So maaring may kinabang isang tao kahit patay na siya sa pamagitan ng pagtupad ng ibang tao sa iba pang gawain para sa kanya. Yun yung mga tinukoy ko kanina. Yung hajj na gagawin ng tagapagmana mo, yung pagbabayad ng fasting mo, pagbabayad ng utang mo, pagsasadaka mula sa yaman mo, lahat din yun ay pwedeng pakinabangan ng tao, inshallah. Pero itong tatlong bagay na ito na natukoy sa hadith na ito, pinakamahalaga sa pinag-aaralan din natin ngayon ay ang kaalaman, inshallah. Mas malawak yung reward niya, mas mabilis lumaki ang reward niya, inshallah, at mas magtatagal. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.